Baka po naghanap kayo guys ng murang tablet po na merong malaking display. Ito po guys si Philips T7310 at ipapag-giveaway po natin ng tablet ito ngayon sa isang maswerte nga po na magko-comment sa may video natin. At make sure po na matatapos ito para malaman nyo kung paano po sumali sa may giveaway natin ngayon. Meron siyang 11 inches wideband L1 display. Kaya sigurado magugustuhan nyo po ito kung mahilig po kayo manood ng movie saka po ng YouTube. Dahil malaki po yung display niya. Sharp din po siya. Isang gusto ko rin po sa kanya guys is meron po siyang almost stock Android. Ang kaso lang guys, nakakapagtaka lang po. Naka 6 Hz lang po yung display natin. Kahit sana naka 9 Hz to guys is pwede na. Pero hindi naman to ramdam masyado guys, halos home screen lang at saka settings lang po gumagana yung mataas na refresh rate. Pero pagdating po sa mga games at majority po ng mga application, 6 Hz lang po sila gumagana. Meron din po siyang 8GB na RAM, saka po 128GB na internal storage. At meron po siyang around 6K nga po na presyo. At meron po siyang 7.2 mAh siya battery at supported po siya ng 18W sa charger. Ang hindi ko lang po maintindihan dito guys, sobrang tagal din po niyang malobat habang naka-standby time lang po siya. Kahit iwan ko po siya ng ilang araw, still yung battery natin, parang hindi po nababawasan. Meron siyang headphone jack, Type-C na charging port, saka meron po siyang dual speaker, at hindi rin po siya masyadong makapal. Sinubukan ko nga rin po pala siya sa may Mobile Legends, ito po yung mismong gameplay natin. Yan po yung performance niya. Tulad lang po siya guys ang ibang tablet nga po sa may ganitong presyo. Saka sa totoo lang guys, mas gusto ko na po ang Unisoc T616 kaysa po sa ibang tablet na meron pong G81 na processor lang. Dahil mas mabilis pong gamitin itong Unisoc compare po sa may Helio G81. Pero syempre guys, still pang basic gaming pa rin po ito. Still makakaramdam pa rin tayo ng frame drop sa kanya. Kung medyo matagal nga po tayo maglalaro or kung susubok po tayo ng medyo matataas sa game sa kanya. Pero ang kagandahan naman sa kanya guys is dahil malaki nga po yung body niya, hindi po siya mag-iinit ang sobra guys. Unlike po sa ibang smartphone guys na meron pong ganitong klase ng processor, na minsan guys umiinit po sila dahil mas maliit nga po yung body ng mga smartphone compare po sa tablet. Pwede nyo rin pong pang-emulator yung tablet na to guys, tulad nga po ng PSP emulator. Maganda rin po ang performance niya, lalo't makakapaglagay nga po tayo ng memory card para dun po natin ilagay yung mga games natin para hindi po agad mapuno yung onboard na storage niya. Actually guys, mas malakas po ang processor ng mga smartphone ngayon saka po mga tablet kaysa po sa mga unburnic nga po ng mga handheld. Sadyang nakasetup lang po talaga si unburnic para makapaglaro tayo ng hassle-free sa kanya. Unlike po sa tablet or sa smartphone na kinakailangan pa natin maglagay ng emulator at kinakailangan pa natin mag-download nga po ng mga games. Unlike po kay unburnic na nakasetup na siya lahat. Lalaruin na lang natin. Pero kung di naman sa inyo problema guys, yung maglalagay po kayo ng emulator sa kanya at maglalagay po kayo ng mga games. Ito po siya guys. Kayang-kaya po yan guys ang tablet nga po ni Philips. Dito po sa may camera natin guys, meron po siyang 13 megapixel na main camera at naka-single lang po yan. At sa kanyang front selfie camera is meron po tayong 5 megapixel. I think guys, hindi naman na problema yung mababang megapixel nga po sa mga tablet. Dahil sigurado naman, meron kang gamit na smartphone ngayon na meron po mas magandang camera compare nga po sa may tablet na to. Meron din po siyang variant nga po guys na meron SIM card slot pero nasa around 7K po yung presyo niya. Pero ito nga sa atin ngayon, isa to lang po yung Wi-Fi version. Pero guys, may mga tablet din po ngayon sa around 6K nga po na presyo na meron din po mga SIM card slot na. Pero kung sakaling interested po kayo sa may tablet na to, meron po tayong link dyan sa may baba kung saan po pwedeng umorder. Malay nyo guys, mag-sale pa yung tablet na to ng around 5,000 lang. I think para sa migandang presyo, hindi na po masama itong tablet nga po ni Philips. Lalo't malaki nga po yung kanyang display. Bigay po pala sa atin ni Philips to guys para gawan nga po rin ng review. Pero syempre hindi po tayo bayad dito. Kumbaga guys, nasa sa akin pa rin kung ano po yung pinaka-opinion ko sa may tablet na to. At para sa akin guys, marami pong tablet na mas maganda sa kanya. Pero kung sakali nga pong magmumura yung presyo na to, I think dun po siya sulit guys. At ngayon nga guys, kung sakaling gusto nyo nga pumapasa inyo yung tablet na to, isa lang po ang gagawin nyo. Mag-subscribe lang po kayo sa may Facebook page natin. At doon po ako pipili ng mananalo sa mga magko-comment nga po sa may short video natin tungkol po sa may tablet na to. Ayun lang po guys, balik lang po yung video natin kung sakaling nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.